Alright, let's check. Guantes check. Helmet check. Ops. Stop pala ang helmet, hindi pa. Yan, shades check. Ano pa? Ano pa? Gulong a little bit check. Maaraw kasi, no? And solo ko ngayon. Ganda ng ano. Ano yun ng shade? Parang walang salamin ah. Good job, good job. Teka, baba ko yung visor ng helmet. Iyon oh. Sarap. Ano bang brand ng helmet na to? Russian siya eh. Parang Karovsky something. Babasahin ko na lang. Paghubad ko mamaya. Letter K simula. Sarap. Wag lang talagang tirik ang ano eh. Wag lang talagang direct sa araw. Yon. So umaga kasi, tanaw mo yung araw eh. Pwede mong tignan eh. Pag pauwi. Pero yung ganito lang, panalo. Linaw. Malinaw, parang wala salamin. By the way, although meron ng konti lang naman, manggalang nila na smudges. Manggalang nila. Merong, ano ba? Kasi masagasaan na to ng bisikleta. Magmula nung binili ko to, hindi ko pa to nalilinis. Kasi, I know ng mga ganitong bago, na ganito yung quality na binibigay nila. Meron yang out of factory na anti-fog tsaka anti-rain. Kaya anti-fog at anti-rain. Yan. Kaya hindi ko naman pinupunasan. Kasi hindi ako nagpupunas eh. Ginagawa ko talaga tawag nun. Nagawa ko talaga hugas sabon. Tapos hindi na ako gumagamit ng tawag nito ng foam. Kasi minsan yung foam may debris pa yan eh. O may oil pa yan eh. Kamay lang talaga, daliri lang sa sabon. Tubig. Siyempre running water. Tapos pagpatuyo, teka magtitipid pala ako, shit. Pagpatuyo, one lang tayo. Pagpatuyo, ang tawag nun, pagpag, tapos wala nang mabilad sa araw, pag binilat mo naman diretso, naman, mamarka yung, ang tawag nun, yung magmamarka yung hindi totally natuyo, magmamarka yon, di bago ako sa number 1 Anyways, i-spray ko siya ng anti-fog, tsaka anti-rain, ganyan. I-spray ko siya ng ganon. Pero hindi ko pa siya ginaganon. So, from nasagasaan siya ng bike, nahulog kasi ito, pinatong ko sa bike ko sa angkasan, naggayak ako, ganyan, hahabol ako sa truck, niwan ako ng truck. Kamamadali ko, hindi ko nasuot. Tapos sinuro na lang sa akin ng Metro AG nagwawali. Sabi niya, nahulog yung salamin mo. Nung nahulog, bago ko siya madampot, merong literal lutang na siklista na kinawayan ko, sinigawan ko, sininyasan ko, tumatakbo ako papunta sa kanya. Ilang metro lang ako eh. Pero dahil alam ko na hindi ko aabutan yung shades ko, sumigaw na lang ako habang tumatakbo ako papunta sa kanya. Actually, hindi na tumakbo eh. Alam ko hindi ko aabutan eh. Kasi sigaw, lutang pa rin siya. Para siyang, nag-break kami ng jowa ko. Lutang siya. Nasagasaan yung bisikleta yung shades. Kabago, doon ko nagmamalaki ko to. Ang ganda nito. Sinagasaan niya, gitna. As in, gitna talaga. Wala, kalas siya sa kinakasukbutan niya. Di ang sigaw ko, ang mura ko sa putang ina. Kausap ko pa naman yung nasa truck. Kasi kukondikin yung truck, hawak ko pa yung cellphone ko. O sabi ng driver ng truck, napano ka? Sabi ko, yung shades ko, tayo na. Sinagasaan niya. 2 gulong pa, hindi na 1 gulong. Ito mo, sinintro talaga.
Sentro. Saan ka pa? Nagbibisikleta ka sa gitna ng sa gitna. Anong sumulong highway? Ganun ka kalutang? Pucha naman, oh. Wala, tanggal yung salamin sa pinagkakasukbutan niya. Next ko nga nabali na wasak yung wala na, tanggap ko na sorry, goodbye 799 from imported kung saan mga bansa ito nang galing. Tapos lumagpas siya, lutang pa rin, ay sorry. Lutang ang utang ina. Pero pwede namang iwasan. O kaya huminto dahil huminto sa ano yun? May babaril sa akin? Ano yun? May bubog? Ano yun? Tinuturo ko sumento eh. Ano yun? Di ba yun ang pwede mong first reaction? So wala, parang nakatingala lang sa heaven ha. Kumakanta ng sorry, I never told you. Tangina. So wala akong magawa eh. Wala naman akong magamit na iba. Tinalay ko lang i-assemble. Yung na-assemble ko, nasuot ko naman. Tapos merong something na hindi siya ma-fit ng gusto na. Tapos nung medyo na pumarada ako, sinukbit ko. Hindi pala nasukbit ng gusto. So sinukbit ko completely yung mismo salamin dun sa parang frame niya. Pucha! Sumakto! Sumuot. Nasagasaan siya kasi patayo eh. Tapos humiga siya. Hindi ko makalimutan yun eh. Pagkakabagsak niya patayo eh. Palapag, alam yan. Tapos humiga siya. Tumingala. Kaya nga ang mura ko eh. Paano ka maglapag ng shades? Yung typical na paglapag ng shades, gumanon. Na naka-stretch yung parang nakasuot. Tuparin mo nang hindi tinupi. Ganun pagkakalapag niya. Pwede mo isuot. Nasagasaan niya yung ganun, tapos tumingala, tapos nagkalasan nga. Ganun. Kaya may marka to sa sa ilalim, yung pagkakasagasa niya na dun tumama. Tsaka yung pagkakatama niya sa asfalto pala. Yun, may marka siya. Pero other than that, na-survive niya yung crash, putang ina. O ano mong brand to? Ikaw, you already. You just made my 799 pesos worth na money. Hindi kasi bumibili ng shades na lumalagpas ng 100 pesos. 100 pesos lang, ganyan. Mga gagalis ko na isusot ko sa bike, yun yung may phone, or walang phone pero hindi komportable, etc. ganyan, na nagagasgas ganyan, ilang gamitan mo lang. Tinitiis ko yun, nililinis ko yun. Pero pag nagasgas, that's it, pansit. Nagbibilog-bilog na kapag gabi. Bilog-bilog na yung ilaw ng kotse. Ganun. Nag-decide ako nung, sabi ko, either bibili ako ng maraming tig 60 or bili ako ng medyo mid-range. Actually, medyo mid-range. So, ito yung nabili ko. So, sulit. Tama sabi. Salamat sa kanyang durability. He just passed the durability sa gasa test. Bike lang hindi nga kotse Then, mabigat pala yun. Mabigat yung test kasi mabigat yung loob na nakasagasa eh. Ayun. Lutang ang puta. Ito sigaw ko Hoy! Puta! Tapos signal pa ako, tinuturo ko yung sahig. Isang kamay sa sahig, isang kamay stop. Saan ka pa? Hawak ko yung cellphone ko may kausap akong driver sa kabilang linya. Tapos patakbo ako pupunta sa kayo, di na ako tumakbo dahil alam ko hindi ko abutan
Malapit lang, mga 10 meters lang, wala pa. Mga 7 meters lang, ganun. Anyways, whew, 77. Na may umabot ako kay teacher, hindi ko makalikot pala yung yung tawag nito. Hindi ko makalikot yung fast charger. Ang tawag nito. Yung screw niya, triangle, hindi si star. Excuse me, maghahanap pa ako ng triangle star kung meron man ako. Or magmumodify ako ng star screwdriver. Medyo time consuming yan. Or mag-order ako online. So triangle screwdriver, ganun. Dinisign talaga siya para wag basta-basta mabuksan. Kung bubuksan ko man yun, maghahanap lang ako ng mag-wish lang ako na sana may fuse sa loob, kung fuse sa loob, medyo jackpot yun. Pero pag yung mga IC na nasunog, board na sunog, ayun, medyo olats na yun, bumalabs na yun. Kaya go sure 3.5 daw yun eh. Just when I say, and I love you, I love you, I love you, love of my life, feel my life. Napaisip tuloy ako, no? Kasi yung cellphone ko, ito, tulad itong cellphone ko, may cheapest pala to. Ito yung pinagre-record ko. Yung Samsung na to, Samsung A13, pang estudyante. Pero kita mo naman yung stabilization niya, di ba? Meron siyang 0.6, yung isang meron 0.5 na wide angle na video. Na hindi na siya available sa mga mid-range phone. O, saan ka pa? Pero mo, tig to 30,000 na off na ano ba yan? Ang dami kong phone na in-inquire eh. Mga China na phone, mga mga Honor, ano bang mga phone yun? Basta yung mga China na phone, Infinix yun, Infinix, tsaka yung kalaban niya, yung Itel, ano pa ba? Mga ganong brand ng phone. Wala silang wide angle na video. Tsaka wala silang stabilization. Oh, at least ito meron, di ba? Kasi kung walang stabilization to, di nahihilo na kayo. Actually, nakakalimutan ko tong i-wide angle nang naka video, no? So, normal video siya. Ang sakit sa mata. Hindi ko na-upload. Talagang sasakit lang ulo mo. Sa mata. Concentrate nga muna tayo sa driving, putya. Kaya hindi ako makataw dito sa Marcos Highway kasi meron dito ang U-turn eh. May mga ganong bigla-bigla lumilitaw. Time check to 2:25. Puta, hindi ko na-i-charge shit. Ewan ko, may saksak ko pa to ha. Madali na kasi malobat ko eh. May police ba? Yan na nga. From 100%, ang dali niya malobat. Pero by far, maganda yung niya, yung recording niya. When it comes to wide angle and stabilization. Ang natitira na lang ng magandang stabilization is Oppo native to 31,000. Ano siya? Oppo Pro. Oppo Reno 11 Pro. Yun. Dinemo sa akin ng nung parang agent Oppo representative. Sabi niya, ito sir, kita mo. Meron siya video na recorded na sabi niya, yan sir, naglalakad ako niyan Ang ganda ng sabi. Ang problema nga lang doon, hindi siya wide.
Kaya olats ako doon, hindi siya wide. Pero naman na stabilization niya. Hindi nga lang siya wide. Kaya sabi sa akin, meron nag-advise sa akin, kung gusto mo ng wide, mas maganda yung stabilization, mag-GoPro ka na lang. Kaya na nasa search ko is GoPro, hindi siya GoPro eh. Ano siya, anong tawag nun? Insta 360 Ace Pro. 360 Ace Pro. Yun yung ano. Yung butas pala siya. Pucha, kala ko kung ano. Butas pala yung larong boulder doon. Insta 360 Ace. Ganda ng hota ko. 76. Titipid tayo. Baka malobat tayo. Magbalik nga tayo sa uno. Nakarating din naman tayo niyan eh. Dito kami nakasalubong na Tesla eh. Pucha, ang ganda pala in person ng Tesla. Kung libakin siya ng mga Amerikano, kasi nililibak siya ng Amerikano, yung quality daw ng build. So, alam mo, pinakita niyo yung dashboard, yung mga plastic, para sa price range daw niya, mukha plasticky daw. Yung build niya, para ito, ang daling matanggal. So, ina-expect niya yung quality na, kahit pang Toyota man lang eh, na hindi ka basta-basta may makakalas na panel, gano'n. Basta kinakatok niya yung mga plastic, tapos inaalog niya yung mga parang nga siyang, cheap ang dating, yung mga plastic na daling makalas. Tapos ibabalik mo lang gano'n. Yung build niya hindi high quality, hindi high caliber. Sa body sa body. Syempre yung Tesla kasi, tawag na ito, invest yan sa more on nag-invest yan more on technology. Invest yan sa technology. Yan. Kaya yung pinuntahan ng pera mo sa technology. Yan. Ay, ano nga yung kotse mo, maganda nga yung build, mala Jaguar nga. Tapos pag nagkamali ka ng pihit deads ka naman. Kasi yung Tesla, marami ang feature na bubuhayin ka. Kahit yung mati ka na, sa ginawa mo ito, mati ka. Pero yung Tesla, gagawin yung paraan na yung pagkakadisgrasya mo, yung the least na intrusive, the least na fatal, din siya pupwesto ka niya. Ganon. Just when I say ganito mga overtake, naalala ko yung nagbebenta sa akin ng
Nito. Ano siya, force e-bike siya eh. Naka-set up siya. Ilan ba yun? Nakalimutan ko na yung specs niya. Pero hindi ako nagkakamali. 3,000, babalikan ko na nga lang. 3,000 kilowatts, WP, rated, tapos 70,000, 76,000, yung niya, yung tawag nito, 76,000 yung controller niya. Ito 100 lang yung 76,000, saan ka pa. Tapos yun, lithium yung battery niya. Tapos ang advantage niya dun sa Force e-bike ni ni JR Cambaog, JR Catalino is ano ba advantage niya? Ito may radiator. Yon, kasi nga yung mga matataas ang controller, matataas ang rating ng controller, umiinit yan. Kailangan niya may cooler, hindi lang basta cooler, hindi lang basta heatsink. Yung heatsink kailangan may radiator. Saan ka pa, di ba? May radiator. Kaya lang kasi nasisilanan ako eh. Parang ang selan ng ganun, alam mo, may radiator. Yung radiator niya dito sa asan ba? Andito sa harap eh. Nasa gulay board eh. Yung iba kasi nasa harap, pwede maapakan. Yung iba naman nandito sa likod ng sakong mo, pwede mo nang masakong. Tapos bare lang siya, bare. Andun yung fan, kita mo. Ay ko, paano? Dapat to may cage man lang, di ba? Para in case masipa mo. Tapos ang baba niya, tapos ang haba niya. Hindi ko to madadaan sa lubak. Ito nga na keso eh. Normal na yung height nito. Nagigigil ako taasan. Dahil sa mga humps sa amin, pakataas-taas ng mga humps. Tapos bababa pa ako ng ganun. Tataasan ko yun. kung kukunin ko yun. Binabaan nyo na ng si Tenta. Diba? Si Tenta na lang. Sarap yun. Masarap yun sa mga panghataw-hataw. Pero daily commute, gusto naman. Kumakaskas yun eh. Yung gulong nun, pag pinreno mo yung gulong sa harap, putang ina, una ka na boy. Pag pinreno mo yung gulong sa harap, tapos kinalapit mo yung silinyador, una ka na nga, putang ina. Pag kinalapit mo yung silinyador, kakaskas yung gulong nun. Pala sa buhay mo. Ano na ako sa'yo? Kakaskas yung gulong. Magpupudpud ng gulong yun. Magpapausok yun ng gulong. Ng goma sa sahig. Lakas. Isipin mo, pag binitawan mo yung preno nun, lipad ka talaga. Kaya yung pala, yung mga ganon, yung iba, katulad ng sa Quezon, maikli sabi ko, bakit may brace? Akala ko nga stabilizer eh. Bakit may brace yung mula sa upuan hanggang doon sa T-post? Papuntang T-post. Yung pala pala yun, inuupuan ng hinete. Parang hinete, bandang harap para wag nga naman umangat. Kasi sobrang pag yung karera, tapos yung hapit sa oras, tapos may countdown, pipigay mo syempre yung silinyador mo. Pag pinigamin, aangat yun. Pag sa normal lang upo mo, angat yun. Kung madisgrasya ka pa. Kaya doon banda sa Manibela halos umuupo yung hinete. Yung bakal na yun, inuupuan ng hinete yun. Yung pa nga parang may upuan pa eh. Sipin mo yun. Yun, yung binibenta sa akin may ganun. Hindi ko tuloy ma-figure out paano ko ipapangpamalingki ito. Tsaka nakita ko sila yung pinupwesto dun sa sa karera, dun sa starting line. Nilalakad lang nila.
Nilalakad lang yung iaayos mo yung posisyon. Kasi wala siyang mabagal eh. Kada kalabit mo lilipad eh. Sabi ko nga kay JR, sabi ko, JR, pwede mo nga ma-tone down to, yung pang pamalingke lang. Sabi ko, paano sa ano to, dikitan sa stoplight, ano po siya, di ba? Masarap lang to pang overtake, utang, mukha gano'n, no, di ba? Pero pag yung ano, yung dikitan, baka disgrasya ka no, baka ikaw pa madisgrasya. Signal light pa pala, oh. Ano, 76 na lang, wag! Balik tayo sa 1. Bilis yun ng malobat eh. Ilang minutes na mataya. Ano ba kabilis na karating? Usually kasi 30 minutes ang biyahe ka. Sira na yung fast charger, shit. Kailangan lahat ng biyahe naka-budget. Mahiwaga. Tawagan na natin si ma'am. Bye!